Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang maiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos Jr. nakabalik na sa bansa matapos ang 2-day working visit sa Estados Unidos. DSWD ikinakasa ang 5,000 pesos cash aid para sa mga PUV drivers. Pamahalaan naghahanap ng alternative oil suppliers. DepEd pinabulaanan ng umano'y suspensyon ng klase tuwing Huwebes at Biyernes. Hakbang kontra pagkalunod, ipinaalala ng DOH ngayong darating na bakasyon. Higit 6 million pesos na halaga ng droga nasabat sa mga iniwang parsel sa Pasay. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, naghahanap ang pamahalaan ng alternatibong supplier ng langis para masiguro na magkakaroon ng sapat na supply sa bansa. Ayon sa Pangulo, naghahanap na ng iba't ibang lugar na makapagbibigay ng supply sa ating bansa. Anya, marami silang bansa na kinakausap at umaasa na makakakuha ng supply mula sa kanila. Dagdag pa ng Pangulo, ang mahirap ay hindi alam kung gaano ang itatagal ng problemang ito. Subalit, sisiguruhin nila na magkakaroon ng stable at affordable na supply ng langis sa bansa. Kaugnay naman ito, Department of Social Welfare and Development o DSWD ilalabas na ang cash aid para sa mga PUV drivers simula sa Martes na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Uunahin ang Metro Manila at ang mga tricycle driver at papalawigin din sa buong bansa at gayon din ay bibigyan ang iba pang PUV drivers. Tulad ng nasabi ni Secretary Banoy, na ang direktiba ng ating Pangulo ay gamitin ang lahat ng mga programa ng DSWD para maprotektahan natin ang mga mahihirap, marginalized, the poor, and the vulnerable. Sa punto na to, hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi, maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At dyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS, at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Simultaneous po yan, kaya ho nakipagtulong kami sa mga mayors ng Metro Manila dahil hihiling kami ng tulong sa kanila dahil yung mga tricycle drivers list manggagaling sa kanila mga regulatory unit ipapasa ngayong araw sa DSWD para ma-process na ho namin ng financial assistance. Tulad ng direktiba ng Pangulo, hindi na ito tatagal. As soon as Tuesday, tuloy-tuloy na hutong aarangkada hanggang sa matapos namin. Gusto ko rin i-point out na ang GAA allocation or ang general appropriations ng AICS is at 60 plus billion na ang instruction ng ating Pangulo, that's at our disposal. Ibig sabihin, nilinya na namin kaagad yung 30 billion para kung tatagal pa tong krisis sa gitnang silangan, hindi to magiging isang beses lamang. So naka-standby na yung 30 billion, handang-handa na ang DSWD, nakakasa na rin ang mga mayor, and this is a whole-of-government approach para masigurado natin na the poor, the marginalized, and the vulnerable, lalong-lalo na yung ating mga driver na mga apektado, ay hindi lumubog sa mga nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Sa
Sa ibang balita, pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat sa social media post na umano'y suspensyon ng klase tuwing Huwebes at Biyernes. Giit ng DepEd, fake news ang kumakalat na impormasyon at walang opisyal na polisiya o direktiba na inisyu ukol sa weekly suspension ng pasok sa mga paaralan. Babala nito sa publiko, beripikahin at maging maingat laban sa mga maling impormasyon, partikular ang pagpapakalat ng mga anunsyo na may kinalaman sa schedule ng pasok at mga patakaran dahil maaari itong makaapekto sa mga milyong-milyong mag-aaral sa bansa. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Department of Health o DOH ng mga hakbang ukol sa drowning prevention ngayong darating na bakasyon sa mga paaralan. Ayon sa DOH, marami ang gustong mag-swimming at maglaro sa tubig tuwing bakasyon, kaya't paalala nito, mahalagang tandaan at gawin ang 5 B's upang mapanatiling ligtas lalo na ang mga bata. Ang 5 B's ay nangangahulugang bantay, bida, salbabida, bawal ang alak, barrier at bystander intervention. Sa ating ulat panahon, patuloy na umiiral ang amihan at trough ng Tropical Storm Nuri na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Eastern Mindanao. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, magdudulot pa rin ito ng pag-ulan sa Dinagat Island at Surigao del Norte. Samantala, asahan din ang pag-ulan at malamig na panahon sa Northern Luzon dulot ng amihan. Gayon din ang localized thunderstorms na nakakaapekto sa ibang parte ng Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. Presyo ng langis, binatikos. Hakbang rito patuloy na sinisiyasat ng pamahalaan. Tulong para sa OFW sa Middle East patuloy na inaaksyonan. Higit sa 93 million pesos na tax losses sa iligal na sigarilyo na iwasan matapos ang raid sa Pampanga. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.